Now, ang next naman na gagawin natin is magke-create na tayo ng table para sa database natin. So, para magawa yon, i-declare natin yung create, tapos sasabihin natin yung table, at ang pangalan ng table ay students. Then, meron siyang opening parenthesis at ilalagay natin doon yung ID. At ang data type niya will be integer at isa-set natin siya as auto increment. So, ang purpose ng auto increment natin is para kapag naglagay tayo ng students, mag-a-assign siya automatic ng ID incremented. Ibig sabihin kung ang first ID natin ay 1, ang second student will receive yung ID number 2. And then kapag nag-add ka ulit, yung student na yon makukuha niya yung ID number 3. So, yun yung purpose ng auto-increment natin. And then, since sabi nga, lahat ng table ay merong primary key, so isa-set natin yung ID as our primary key. Okay? So, and then, comma natin siya. And after that, i-declare natin yung name ng ating magiging student at ang kanyang data type ay varchar at meron siyang parenthesis na 100. Then, after nun, magkakaroon tayo ng age at ang data type niya will be int. Then, closing parenthesis at saka yung semicolon niya. So, ang varchar natin na 100, ibig sabihin, pwede tayong makareceive ng 100 characters na manggagaling sa user natin. Ngayon, ang gagawin natin ay enter na natin yung program at mapapansin nyo ang sasabihin niya, query okay. So, wala tayong problem sa query natin. And 0 rows affected.